araw mga banateros at eto na nga pag-usapan na natin ng mga may init na issues na nangyayari sa Pilipinas. Pagpasensyahan nyo na kung medyo dito muna tayo magbablog kasi alam nyo naman medyo na sa China po ang banateros para magkaroon po ng konting para bang retreat and time for learning. Maraming sasabi dyan bakit daw kami nag-China. Kasi alam nyo po, importante ho yan sa mga vloggers. Kailangan lumawak yung pag-iisip, lumawak yung pag-uunawa sa mga bagay-bagay. Kasi minsan di ba pag tayo masyado nang nandoon sa comfort zone natin, na akala natin everything is okay, corruption is okay, normal na lang yan. Minsan na ano na yung utak natin. Kailangan natin mag-expand. Kailangan natin maunawaan na yung corruption, it's not something na normal. Kasi pag ang corruption naging normal na sa atin, hindi na tayo asensyo. Yun ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Marami sa Pilipinas na para bagang yung korupsyon ay normal na lang, di ba? Kaya ngayon, pupunta tayo sa isang bansa na alam natin na mahigpit pagdating sa issue ng korupsyon. Dito talagang binibitay. Dito, may napanood ako nga dito, yung si Xi Jinping, kasama niya yung isang opisyal, inaresto sa tabi niya at talagang kinulong. Ganito dito, pagka-corrupt dito sa China, talagang bitay ang... Kaya... no wonder, umasenso rin talaga ang China. Bigyan ko kayo ng example. Dati nung panahon ng Mocha Girls, nag-tour na kami sa China eh. Nag-Beijing kami noon, nag-Shanghai din kami noon, nag-show kami. Alam mo, nung time na yun before pandemic pa to, siguro, matagal na to. Yung Beijing noon, siyempre, naabot kami madaling araw na show. Pag sa umaga, akala namin fog. Hindi pala fog yun. Smog pala yun. Smoke na may kasamang fog. Talagang polluted. Pero ngayon, pag pumunta ka, ang sarap ng huminga. Bakit? Kasi wala nang gasolina. Puro talaga electric cars na lang ang naandi dito. Kaya kapag lumabas ka, parang ang tahimik, magtataka ka ang tahimik. Sa ating kasi, di ba, tambucho, daming kamote, pati driver, talagang may ingay yung mga sasakyan. Kahit ang ingay-ingay, pero ang takbo, 30 lang. Gumaganong-ganong, parang ano. Pero dito, walang ingay na ngayon. Tahimik na at hindi na mausok, hindi na polluted. Pagdating sa technology, umadvance na po ang China. Sobrang tindi ng advance ng China. Before, di ba, pag sinabi nating made in China, masyadong parang hindi maganda yan, hindi matibay pag made in China. Pero ngayon po, pag sinabi mong made in China, talagang advance ang technology. Kaya nga, di ba, pag i-google ninyo, ikumpara ninyo yung mga electric vehicle ng China at saka ng Tesla. Although Tesla, pinagawa na nga rin sa China ngayon eh. Pero yung Tesla, pagdating sa technology, ang layo ng China. Bakit? Anong meron? Bakit nagkaganon? Yun yung inaaral namin dito bilang banateros kasi nga sabi nga nila mag-invest kayo sa knowledge. More than anything else, you have to invest in knowledge. You have to, ang knowledge kasi hindi yan nakukuha sa libro lang. You have to experience and see kung ano talaga meron dun. Tapos pag tumatak sa puso mo yan, ma-apply mo ngayon yan sa buhay mo. Ma-apply mo ngayon yan pagdating sa pagbablog. Even sa technology ng camera. Dati, GoPro ang pinaka talagang nagdo-dominate yung sa action cam, GoPro. Pero ngayon, tinalo ng Insta360, tinalo ng DJI. May mga lumalabas pang bago ngayon, yung Muse. Talaga makikita mo yung advance ng technology ng China. That's why we are here. We are not here just to magkaroon ng tourism o yung tinatawag nilang vacation. Hindi lang yun. We have to learn. We have to understand na there is something new. Why the entire world is shifting to China. Even kahit yung mga salamin, Ray-Ban, supposedly hindi naman to China pero ginagawa na sa China. Kahit Gucci, mga yan, may mga made in China na rin. Pero original yan na Gucci pa rin. Iba't iba. Mapapansin ninyo, bakit? Kasi their technology are really advanced. They can produce mass products ng matindi kahit po ito'y yung material nanggagaling mismo sa Italy, yung mga bags, leathers, nanggagaling sa Italy yung iba dyan. Pero dito na ginagawa kasi nga advance ang technologies ng China. At yan ang ino-observe natin ngayon. Bakit importante yan? Kasi imagine niyo to Di ba binabati ko si VP Sara Duterte doon sa kanyang intelligence funds. Yung nangyaring barilan sa probinsya, isang failure ng intelligence yan. Yan ang sinabi mismo ni VP Sara Duterte. Kasi bakit hindi na-surprise
Ibig sabihin, walang contingency plan. Wala lahat. Dapat, kaya ka nga intelligence you advance ka mag-isip. Hindi. Saan napunta yung intelligence na yun? Kung sobra yung pagbibintang ninyo na ginamit ni BP Sara Intelligence Confidential Funds into something na hindi beneficial sa mga Pilipino, ba't eto mga to, hindi nyo nagawa? Di ba? Yun, dapat resulta yun na safety ang mga lugar, mga eskwelahan, because of the intelligence. Nauuna ka nga kaya nga intelligence funds, confidential funds, nauuna mong nalalaman yung mga balak na mga terorista o balak na mga masasamang tao bago po atakihin. So, importante po yan. Kaya nga, alam nyo, itong nangyayari pagdating yun, di ba sinasabi nila, may nagpupush din daw nung kay Kiko Pangilinan, yung sabi niya, dun sa juvenile law na kanyang pinasa, mananagot naman daw yung ganong edad. Yan yung dinajustify niya. Hindi naman totally pag-aabsuelto sa mga bata o mga minor yung kanyang juvenile law. Hindi po totoo yan. Kasi sinasabi doon sa juvenile law, sa DSWD dang dadalhin. Yung DSWD, pumunta na po ba kayo doon? Ako, nagpunta na po doon. Dati sa DSWD ng mga bata, kung saan nakakulong. Sandali lang ha. May tumatawag. Naku po, wait lang. So, yung yung DSWD na yun, hindi naman po kulungan yun. Pagkakuha sa kanila, pwede silang lumabas, makakatakas sila. At pagtakas nila, hindi naman sila kriminal. So yung criminal liability nawala po talaga. Yun ang problema doon sa juvenile law ni Kiko Pangilinan. Kaya talaga ang need natin ay hindi po yung lang DSWD. Kailangan talaga yung criminal liability ay maibaba. Kasi alam nyo, sa totoo lang, ngayon nga kahit yung mga droga, ang kanilang mga runner ay bata na para naliligtas po sila sa criminal liability. Kahit nga pumunta ka ngayon sa kalsada yung mga nambabasag na mga sasakyan, puro kabataan na. Alam mo kasi ang problema dito sa mga katulad nila Kiko Pangilinan, pati yung mga katulad nila Laila de Lima, yung demokrasya na sinagsasabi nila. Alam mo, what they are following is America's way. Diba? Totoo naman But look at America now. And look at China. Dito medyo strict. Sa Japan medyo strict. Look at them. Diba? Kung titingnan mo yung... Kaya nga ang problema kasi, if you're following someone, tayo, maka-Amerikano tayo Talagang we follow their system. As a matter of fact, our constitution was based on their constitution. So sinusundan natin sila. But look at them now. Pumunta kayo sa US. Ako po, kakagaling ko lang din po doon. Nag-San Francisco kami, nag-LA kami noon. And nakalibot na rin po ako sa ibang mga lugar ng US. Napunta namin, I think 20 states yun. Dahil nung nag-show ang mga kagerson, grabe. Doon makikita mo talagang, sabi ko, wala na. Pabagsak na itong bansan to. Yung drugs, parang mga zombie mga tao. Ito this is not to discredit America. But yung kanilang kasing batas na masyadong sa karapatan ko to, wala akong problema doon Ang problema kasi sa karapatan, yung karapatan mo, tinatapakan yung karapatan na mabuhay ng safe ng ibang tao. Remember, freedom has its own balance. Dapat yung karapatan ng ibang tao mabuhay ng matino at safe, hindi mawala. Yun ang nangyari ngayon. Problema, pati yung karapatan ng mga ibang tao, nadadali na. Dito, pag sinabi mo talagang corrupt ka, talagang kulong ka. Pag ikaw ay loloko-loko, talagang may kalalagyan ka. Oo, hindi sila perpekto. Medyo rude sila, medyo palaban din sila. Pero, yung kita mo yung strictness, because of that, umunlad. Kaya nga, depende yan sa taong sinusundan mo. If you're following a country na pabagsak na, anong mangyayari sa'yo? Di babagsak na din. As simple as that. Logic na logic yan Susunod ka sa isang taong pabagsak, saan ang pupuntahan mo? Di babagsak ka din. Pero kung sinusundan mong tao o bansa ay yung paangat, syempre, anong saan ka pupunta? Aangat ka din. Kaya hindi ko maintindihan why we idolize this country na pabagsak na. Look at Europe. Punta kayo. Ako, kagagaling lang natin. Nung punta tayo sa Dahig, dinalaw si PRRD. Grabe, sabi ko, ito yung supposedly hinahangaan ng mga
mga ibang bansa dahil ito'y ano to, Westo, mga putito. Pero wala. Ang gulo, ang kalat, ang dumi. Kung dito nga as in, sobrang mga lilinis. Maya't maya meron ka makikitang nagpupunas, nagsaswipe ng ng mga karsada. Talaga makikita mo Magugulat ka. Talaga yung tindi nung kanilang... Pero hindi sila perpekto Kaya lang kasi yung gobyerno mahigpit. Tayo, nandyan tayo, nagmamagaling na yung mga kabataan, hindi hihigpitan. Kailangan may kalayaan, wala pang kaalaman yan, di ba? Ano nangyari? Ayan, patayan sa eskwelahan. Di ba? Ngayon, tsaka tayo parang devastated. Masyado nating ine-expect na may mangyayaring mas maayos. Hindi mangyayari yan. Bakit? Nagalit nga kayo sa presidenteng mahigpit. Ayaw na ayaw nyo kay Duterte dahil mahigpit, kamay na bakal. Ayaw nyo ng ganyan. Huwag kayong magreklamo kung yung mga citizen ganyan. Diba? Kung yung mga violenteng mga kabataan ngayon ay ganyan, tapos galit naman kayo sa klase ng pamamahala ng Pangulong Duterte, wala kayong karapatan magreklamo. Dahil ang Pilipinas, sa totoo lang, ngayon sobrang pasaway na. Kailangan talaga ng kamay na bakal. Hindi pwede yung o kaya yung mga lutang. Hindi pwede sa Pilipinas yan. Hindi, sa Pilipinas, ang presidente hindi lang dapat matalino. Ang presidente hindi lang dapat maalam magsalita. Ang dapat sa Pilipinas, ang presidente radikal. Yung pag bumanat, talagang banat. Pag ng striktong rules o law dapat sinusunod, kinakatakutan. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng presidenteng lalamya-lamya. Alam nyo, panoorin nyo po yung aking interview kay Senator Amy. Napakaganda. Mamayang gabi po yun. Wednesday. Kung Wednesday ko ma-upload to. Napakaganda nun. Kasi alam mo, isa sa mga napag-usapan namin ay yung kapatid niya. Ayokong spoil yung interview, pero one thing talaga nangyayari. Lumabas ang basa ko, yung kapatid niya, talagang weak, mahina. Sa sobrang hina, kinain ng sistema, naging masama na rin. At the same time, hindi mapigilan yung mga taong sa paligid niya. Dahil sa mahinang presidente. Kailangan natin ng matinding presidente. Hindi tayo pwede magkaroon ng presidenteng lalamya-lamya. Hindi tayo pwede magkaroon ng presidenteng, alam mo yun, parang, hindi pwedeng ganun. Kailangan natin ng presidenteng matikas. Meron talagang kamay na bakal. Yun ang kailangan nating presidente. Tingnan ninyo, ito ang resulta ng presidenteng mahina. Kanya-kanya yung mga tauhan niya. Diba? Imaginein mo yung tuta niyang si Trillanes. Kinokontra yung isang secretary. Saka nakakita ng ganun. Bakit? Kasi alam ni Trillanes na wala namang magagawa si Bongbong Marcos. Hindi naman niya kayang sitahin siya. So, daldal to si Trillanes. To the point na sinabi niya na merong daw parang parking fee para bayaran itong ombudsman at hindi i-push yung mga kaso sa mga kakilala ng ombudsman. Di ba? Hindi mo gagawin yan. Kung yung ganito yan. Ako, matagal na akong humahandle ng group. Among sa mga girls, diba, mga babae. Pag hindi takot sa iyo yung mga talent mo, kung hindi takot sa iyo yung grupo mo, magbabastusan yan. Mag-aanuhan yan, mag-aawa yan. Pero pag takot sa iyo yan, at alam nilang hindi mo ito tolerate yan, hindi magaganyanan yan. Parang ganyan si Marcos Kasi mahina si Marcos, hindi takot sa kanya yung mga tauhan niya, kaya tuloy nag-aaway-away. Yan ang nangyari. At yan din ang isa sa mga sinabi ko nga nung tinanong ko kay Senator Amy. Bakit sa tingin niya ganyan na nangyayari sa kapatid niya. Panoorin niyo po, maganda po yan. Kaya nga ngayon yung komento ni Trillanes, ay nako, sabi ko, ito talaga ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ganito. Ito yung sinasabi ni PRRD noon Weak yan
paulit-ulit na sinasabi, weak yan. Kaya ibig sabihin, hindi niya kayang pigilan yung mga sarili niyang tao na magloko. Hindi niya kayang pigilan yung sariling tao niya na magkagaganyan. Kaya they're destroying one another. Si Auntie Claire na lang, di ba? Yung mga hirit niya. Bakit hindi mapigilan yun? Imaginein mo ha, hindi lang po SWS, di ba? Ang nagbigay ng negative net satisfaction rating dito kay Marcos. 2 survey firm na ang nagsabing negative siya. Ibig sabihin po nun, napakahina talaga nitong presidente na to. At isang dahilan yan si Auntie Claire. Pero bakit hindi niya masibak si Auntie Claire? Bakit hindi niya tanggalin? Alam niya naman yung rason niya eh. Alam mo kung bakit? Malamang sa malamang, ang balita ko nga, madikit daw yan kay First Lady. Yung kanyang asawa. Ang problema, sa feeling ko ito yung opinion ko lang, feeling ko sobrang under-desire nito ni Marcos sa asawa niya. Sunod-sunuran. Kaya mahirap yung ganyan, yung sunod-sunuran ka sa asawa, nakakawewe. Ang pamilyang sunod-sunuran sa asawa, walang patutunguhan yan. Kasi it's very clear, even in scriptures, it is the father of the house ang naglilid sa kanyang tahanan. Scripture yan. Ibig sabihin, that's really a biblical principle na dapat lalaki ang naglilid sa bahay. Ngayon, kung ang naglilid sa atin ay ganyang mahina at hindi tumatayo bilang tatay, babagsak talaga. Ang problema, sabi nga nila, di ba, sunod-sunuran daw dito sa kanyang asawa. Under-desire daw ang sabi nila. Wala talaga. So kung anong sabihin ng asawa niya, yung asawa naman niya, halatang-halata namang madaling bulahin, madaling paikutin, di ba? Kaya nga yung isang bayot na vlogger, pinaikot-ikot siya. To the point. Isipin nyo to ha. Best friend si BBM at saka si Atty. Rodriguez. Pero bakit sila naghiwalay? Dahil sa sulsol nung vlogger na kaaway ni Atty. Rodriguez. Dahil hindi pinasok tong vlogger na to sa kanyang kabinete. Kasi nga sinasabi ni Atty. Vic, hindi ka naman qualified, ba't kita ipapasok? Ba't kita isasama bilang isang presidential advisor? Presidential advisor hinihingi nitong bayot na to eh. So, ba't kita ipapasok dyan? Nagalit daw itong vlogger na to. Sinulsulan niya yung asawa. Ito'y kwento ha. Kwento sa akin to. Sinulsulan yung asawa, si First Lady. Hanggang to the point, pinatanggal si Atty. Vic. Imaginein mo, tatanggalin ng isang kasama mong sandigan mo for 6 years, nakikipaglaban tungkol sa electoral protest mo, tungkol sa pagkatalo mo kay Leni Robredo, nakipaglaban sa'yo ng 6 na taon, tinanggal mo dahil lang sa sumusunod ka sa asawa mo, di umano, allegedly. Anak ka ng weteng. Mahina ka nila lang kung gano'n ang iyong, di ba? Kaya dapat pag-isipan natin na mabuti itong mga to ha. Dahil alam nyo, pag-uusapan pa natin ibang bagay patungkol po sa nangyayari sa ating bayan.